Sagay City is where love for nature begins. First and foremost, we value our environment. We value our community. We invest so much in our soft infrastructure. And the new power, I think, is when we support our CBP. So come visit Sagay. We have one booking center. It's Facebook page, Sagay Tourism Destination. So you can inquire and we can give you all the information and the quotations that you need. So come visit Sagay City, where love for nature begins. Hello mga ka-senior, in April 1, dadaong tayo sa isa ng Negros and we'll be visiting the city of Sagay. So we'll be visiting community-based tourism sites, museums, churches, at iba-iba pang attractions ng Sagay City dito sa Negros. So tara na, ikutin na natin ang Sagay. Let's go! Palis na tayo ng Escalante. Next destination natin is Sagay. Kasama natin si Miss Ellen, ang ating kaibigan. Nakakabaral na natin kasama sa maraming tourism promotions board. Namiss ko namin Mr. Gadias, makadami sa amin dito. Members of Fisher Folks Association. Ika 9th month pa lang natin. Yung main building is PFAR. So, ginawa namin, nag-design kami lang para Ganda naman. restaurant. Pala sa Bito. Sustainable seafood. So, slow food is slow food, clean, good, and fair food. Mabuhay! Musta po? Buhay. Hello po. Ay, may budbud. Our chairman, Hello po. si Sir Joseph. Hello po. Sir, I forgot. Sir Mike. Josie po. Kamusta po? Nice to meet you, sir. Hello, sir. The mic. So sa amin is, ano siya, wala kaming MSG, Okay. all fresh ingredients. So 2 days lang siya dapat. After on the 3rd day, dispose na siya. So medyo mataas yung operational cost namin. Okay. Scallops. Merong nangarap na scallop na ilang araw na dyan. Yes, ano lang, our dish today is lapu-lapu tinola, scallops, squid adobo. It's a community base. Ang vice president namin. Hello po. Ay, sorry po. Ang bango kasi. Lukot. Lukot, Okay. L-U-K-O-T, lukot.
Ito Kasi si yung nakikita ko eh. Tsaka yung parang berries. Oo, Oh, fish. Ang ginawa ganda. namin ano. Ganda naman, napaka-creative naman sir. Ito yung port. So, saan connected tong port na to? Saan ang mga biyahe? Meron tayo, wala, ano din, Fisher Folks. Yan. Fish. Ano yan? Ang ganda naman talaga ng Sagay. Kaya lagi kayo na winner, nananalo. Hindi lang kami masyado. Iba yung ano talaga na walang nagko-commercial fishing na. Parang pati nakikita mo yung sayo ng dagat. Tapos ano din sir, yung taste ng ano, yung taste ng fish. Talaga. Iba. Ellen, so kwentuhan mo kami about this restaurant tsaka the people manning it. So this is Palapala sa Vito. It's anchored on the philosophy of clean, good, and fair food. It's part of the slow food movement of Negros. So what is clean, good, and fair food? It's catch sustainably. The fisher folks, we buy the price. The fair price of fisher folks. We don't shortchange the fisher folks, and the people who are in this are also fisher folks. So why not provide an opportunity like this for our disadvantaged fisher folks, no? Because we have really rich biodiversity. Our country is very rich in biodiversity, but our fisher folks are the most disadvantaged. So all of our community-based tourism destinations, especially those who are anchored sa dagat, are prioritized. So ito, yung market namin are the churchgoers of San Vicente Ferrer. So we have a high influx during Friday, Saturday, and Sunday. So far, for our 9 months operation, they have earned a gross income of at least 4 million pesos. So, and why not? So, also, they were able to buy 50% are being bought directly to the fisher folks at a price na the fisher folks can say no. So, that's our dream also, that we will expand more on fish trading. Medyo mahirap pa siya, pero especially with the sea na hindi mo alam yung ano ng sea ngayon, ang weather natin. But that's the dream of the association, is to venture into fish trading that is fair for the fisher folks. Ano name ng association? Nakalimutan. Viseta. What's the meaning of Bise? How do you spell? Vito Eco Tourism Community. Viseta. So, Vito Community Ecotourism Association. Ayun, na-meet natin yung presidente at Yes, vice president. yes. Yung cook at saka nag-iihaw. Yes. When we started, wala silang masyadong knowledge on how to go about the business. Kasi yung sa kanila lang is mag-fish lang, no? So we hired people to train them. Pero yung pinaka-difficult part is how to teach them not to use MSG and to use natural ingredients. So now parang they have mastered already on how to use natural ingredients na umami pa rin yung later you will Okay. you will judge for yourself. Excited na kami. Mag full moon, meron kaming events dito. Mukhang may babalik ang full moon. Full moon, meron kaming music, mga spoken poetries. Okay. On February also we'll be having the Margaha Film Festival. Yes. Grabe to. Then we have pusit. Hello po, kain po tayo. Bakit ka papatigil sa akin?
the church is parang pinupuntahan to ng mga pilgrims. Marami, sir. Pumupunta. Imagine from when we turned from there to here, puno yan every first Friday of the year. First Friday of the year because... Panata nila. Pasalamat sila for the answered prayer. And then also, sabi mo, during May also, First Friday of May. Yes, yes. Ano nila, celebration ng church sa San Vicente Ferrer. Ay, oo. Nice. Ibang klase. Pag-offer ng prayer. Ibang candles. Ito yung mas original. Yung kasi parang mga tea candles. Recently lang yun. Ito yung pag-offer mo. Ipapata mo dyan sa... We're back at Pala-Pala dito. Mabuhay! Grabe energy! Good morning! Low tide ang dagat. So ito yung parang... Ay, Malukabo yung isla. Another island. So yung mga taong dumadating galing from Malukabo. Molocabo. Molo? Molo. Molokabo. From the tree associated species atay na. Molo. Molo. Kabo. Sir? Gusto mo mag-attempt? So dito sa Bito, Pala-Pala sa Bito. Sa Bisiling Kitchen. Ang sarap naman, danggit. Tayo. Sa native coffee. And then we have danggit. Hindi siya maalat. Ito ano? Dito nahuli to? Yan lang. Lalaki oh. Ang laki. Buhay pa to kanina? Tapos yung pagkabuo, nilalagay nila dyan para hindi walang ayos. Okay. Nilalagay nila sa lang. Dagat ulit. Dagat ulit. Wow. Tikman na natin ang masarap na crabs. Tignan yun naman ang makasala ng taba. Kakainin natin to. Grabe sarap. Manamis-namis kasi parang buhay siya. Talagang buhay. Kasi fresh na fresh. Ganito pala lasa ng fresh. Natitigma kasi natin crabs to. Luma na. Tignan yun ang ginagawa na. Kain na. Ganito pala lasa ng yung fresh na alimasa. Yung tayo nakakatin. So, may laman at malinamnam at saka manamis-namis siya. Saka isususo mo pa dito ginawa nilang sinamak. Ito. Dito na meron sa sa Negros. Ito yung perfect na kain. Sarap. Hindi kayo, no? Katapos ng ating piece of, we're having sura-sura. Sara-sara. This is corn rice na toasted na ginagawang kape. So, tikman natin ang sara-sara. Grabe, matapang siya, pero makikita mo, yung aroma at yung flavor, ang bango-bango niya. Right, dito, Museum Sangbata sa Negros. A hand and interactive children's museum.
Ay! Hello, good morning! Ay, good morning po! Ito sa mga bata, ang ganda ng costume nila. Mabuhay! Welcome to Museo ng Bata sa Negros! Wow, thank you naman mga bata. Ay, salamat. Thank you, marami po salamat. Tayo mga bata. Okay. Ah? Wow. Please welcome Kasi Kasal, Museo ng Bata sa Negros mascot and purpose of the year. She is in hibernation until it is mating season. The blue crab's mating season occurs between May and October, so Cassie is now out in full splendor looking for a mate. Story under the sea. Okay. Okay. Hi, good morning. My name is Carla. Welcome to the Marine Story Gallery. Your tour will start in the Philippine area. The Philippines is composed of 7,641 islands, and it is divided into three major island groups, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Negros belongs to the western side of the Philippines. Did you know that the Philippines were declared by 100 scientists as a center of marine biodiversity? That means the Philippines is very rich in marine life. Thank you. You may now proceed to the next area. Good morning, everyone. My name is Iran, and this is the map of the Negros Island. Our island is shaped like a song, and it is divided into two areas, the Negros Occidental and the Negros Oriental. Sagay City is located at the northern tip of Negros Island, with a distance of 82.9 kilometers away from the capital city, Bacolod. Have you noticed that the shape of Sagay City map looks like a pizza or a cone? Thank you. Please proceed to the next area. Area is all about Sagay Marine Reserve. The Museo is facing 32,000 hectares marine protected area, and it's the one of the biggest marine reserves in the country. There are 4 big reefs inside the Sagay Marine Reserve. We have the Carbon, Maca, Canal, and the fringing reefs of Molocabo. Inside the Sagay Marine Reserve, we have mangroves, corals, fruit bats, fishes, dolphins, and even endangered dodos. Did you know where Sagay gets its name? Sagay was named after a shell called Sagay, which mainly can be found in the shoreline of Sagay. Thank you. Please proceed to the next area. Hi, good morning everyone. My name is Athena, and this area is all about sand. Do you know how sand is formed? Sand is formed when the rocks break apart and crumble into pieces. Each grain of sand is a tiny piece of broken shells, lava rocks, and broken corals. Have you seen a tide pool? Tide pools are formed by the rise and fall of the water upon the rocks of the seashore. When the water near the shore rises and gets deep, it is high tide. When the water falls and gets shallow, it is low tide. I hope you learned something about the sand and the tide pools. Please feel free to touch the different kinds of sand. This is black sand. Thank you. Please proceed to the next area. This is the Marine Biodiversity Map. In this map, you will see the different locations of coral reefs around the world. The best coral reef is located at the Pacific Ocean, Indian Ocean, and at the Red Sea. Do you know what is a coral triangle? This is where the highest marine biodiversity is found, and it is located at some parts of Malaysia, Indonesia, Solomon Islands, and Papua New Guinea. In the Philippines, there are 2,500 species of fishes and 488 species of corals found inside the Philippine Sea. Thank you. Please proceed to the next area.
Once again, I'm Scarlett. This area is all about pearl. Here you will learn how pearls are formed. This is a Badao or sea. They were known to be the best diver in the world. Badao dived for pearls since early 1970s. We have here the different parts of the oyster. Can you see the gonad? The gonad is a genital part of the oyster where the pearls started to form. Thank you. You may now proceed to the next area. This area is all about coral reef. Do you know what is a coral? Is it a rock, a plant, or an animal? A coral is an animal that is made up to tiny animals called polyps. Did you know that you need millions or thousands of coral polyps to go together to create a super animal called corals? Corals feed on plankton, and the little tentacles around the mouth will help the coral polyp to catch the food with its bite. Coral reefs plays an important role in ocean life. They serve as home to many animals living in the sea, like fishes, dolphins, sea turtles, sea cucumbers, and other sea creatures. Corals need sunlight for their energy, food for their nutrients, and as well as clean and clear water. Corals are affected by the rising temperature on water and in land. Thank you. Please proceed to the next area. Good morning, everyone. My name is Gian. This area is all about shark. A shark plays an important role in keeping our ecosystem in balance. Without the sharks, the number of other animals in the sea would quickly grow and out of control and eat all the food. Did you know that the largest fish in the world is a whale shark? Whale shark. Whale sharks are fish like our other sharks. They were named after whales because they are the biggest of all sharks. Thank you. Please touch and feel the shark's skin. This is shark skin? Shark skin. Parang ano, Thank you. You may now proceed to the mangrove area. Good morning, everyone. My name is Samantha. This is the mangroves area. What are mangroves? Mangroves are a community of tropical trees that have adapted to a saltwater environment. They grow in tropical regions, river mouths, bays, coastal lagoons, and islands. They prevent soil erosion, buffers natural forces such as hurricanes and wave action. Mangrove serves as home to reptiles, rock-consuming plants, juvenile fish, crabs, shrimps, oysters, and a breeding ground for fishes. Cutting of mangrove trees is illegal, and they are the #1 provider for oxygen for humans to breathe. Thank you. Please proceed to the next area. Hi, once again, my name is Athena, and this area is all about rays. Rays are related to sharks. This is the manta ray. It is the largest ray and it is illegal to catch one. Rays feed on plankton, and they do not have bones, only cartilage like the one in our nose and ears. Thank you. Let's proceed to the next area. Hi, good morning. My name is Lian. This area is all about marine mammals. Marine mammals is warm-blooded animals. We feed them to their young. A dolphin is a marine mammal. Just like other animals, they have lungs for breathing. They breathe through their blowholes, which is located on the top of the sea. They came up every 2 minutes to live. Dolphin hands and eat fish and squid. Other marine mammals are whales and goggles. Thank you. Please proceed to the next area. Now let's play a game. Can you match the fish shapes found on the board? All you have to do is pick a fish, look for the right shape, and hang it on the wall. The fish names can be found at the back portion. Any volunteer? We have a volunteer here. batfish. This is a batfish. Eh, one more. Flounder is Flounder. Mali. ah, Nge. Nge. Yeah, good. Okay. Okay. Thank you. Please proceed to the end
come inside. Pasok na tayo sa mouth ng... Ano? Okay. Laro ng mga bata. Hello! What are you selling? Cute naman. Parang mga So, our next destination is Carbon Reef. Carbon Reef. So, nasa tabing dagat na pala tayo. Visayas Sea pa rin to. Yes, Visayas. Nandito na tayo sa pinaka-warp. And we're taking the boat to... Dito tayo. Okay. Saan tayo dyan? Yes sir, good morning once again mabuhay. Welcome to Sagay City. So yung pupuntahan po natin ngayon sir is ang Carbon Reef. So, Carbon Reef is a part of 32,000 hectares protected seascape. So the Carbon Reef is also 200 hectares. This is a first fish marine sanctuary here in Sagay City. So in-establish siya in 1980s dito po sa Sagay City. So yung operator po natin si Manong Richard Viñas. So yung travel time po natin is 25 to 30 minutes going to Carbon Reef. So please stay and calm and enjoy for the travel going to the Carbon Reef. So welcome and so once again, good morning. Good morning! So, pupunta tayo sa Carbon Reef. So, isa 200 hectare marine sanctuary. So, palis tayo ng boat dito sa pinaka-warp. Anda yung palengke, tsaka nanda yung children's basin yung pinunta natin kanina. Travel time is about 20 to 30 minutes. Ano? Siyak Island. Ayun, ito to. Lumabog Island. Lumabog. Yung mga nakikita natin kanina dumadong galing sa Lumabog. Okay. And then, ito marami natin. Ito na yung ano, Carbon Reef. Yung pupuntahan natin ngayon. Okay. Ganda ng dagat. Perfect. Grabe, ganda ng lugar. Carbon Reef. So nakalagay sa harapan, welcome to Carbon Reef. Lido na tubig, oh grabe. Ito kaganda, Carbon Reef. Narating na natin, nandito tayo sa Sagay City. And this is one of the natural attraction na makikita nyo pag nagpunta kayo. Sino yung dagat na yan, to? Wala man lang because it's a natural, it's a preserve area, conserve area.
Ganyan kalinis. Wala kayong maamoy-amoy dagat na malansa. But this is one of the nicest place na pwede niyong puntahan pag kayo nasa northern Negros. Grabe naman ang lugar. Ang ganda-ganda naman ito. So, Carvin Reef. Tubig na makapayapa. Carbon Reef, makikita mo pala yung ano, Visayas. Hindi ako paniwala, may na-existing pa ng ganito. Ito yung nagagawa ng preservation, conservation. So dapat lahat ng probinsya, municipality sa buong Pilipinas, i-duplicate itong ginagawa ng Sagay. So dito tayo sa taas ng pinaka-tower. Tingnan mo yung view. Meron pang, ito yung mainland ng Negros. Meron bundok. At ito. Ganda. Sobrang ganda pinat. Nandito yung mga mga taklobo. Giant. Saan? Dito daw madami ito. So, buhay na buhay pa yung corals dito. Yes po. Ay, meron parang akala ko yun. Tubuyan po yan, sir. Kala ko may may mga isdang nandun sa cage. Okay. Okay. And Yung then, isa naman, sir, yung Makaholang Reef. Kasi dito po sa Sagay meron kami 4 na reefs. Rips, okay. So, Carbon Reef, Pana Reef, Makaholang Reef, at yung Mulacabo Reef, nandun po. Sa Mundacabo rin. Nandun po sa island na yan. And then, itong nakikita natin dito, yung mga islands, ano na ba yan? Yan yung ba yung Gigantes Island? Yes, sir. KCD. Carless na siya, yun Gigantes Island. Grabe. Kaya yata yung Gigantes, sir. Ayan, yun yung mataas, yung mga bundok-bundok na yan. Ganda. From here you can see mainland Bohol. Mainland Negros pala. So may nakikita natin, diba? Kabisado din po. Pero mainland ano niya, diba? Yun na yung Sagay. Yes, sir. Sagay din po. Andito yung Sagay. Yung kaliwa, Escalante. Escalante. Ito yung fishing ground ng Cadiz. Cadiz. Ito po, sir. Ang Cadiz ba kasama sa protected area? Hindi na. Hindi na po, sir. Yun si Carvin. Thank you, sir, sa question na po yan, sir. So, actually, sir, yung Carbon Reef is nanggaling po sa isang baril na, na cabin na tinatawag. So, meron kasi ditong isang American na nagpunta po ito, isang foreigner, na meron po siyang dalang cabin na baril po. Kaya doon po kinuha yung pangalan ng Carbon Reef sa isang baril po. So, actually, ito po ay tinatawag din na kabi-kabingahan. Opo. Katulad sa atin bilang sa mga tao, meron tayong mga ng sure name, di ba? So, yung mga hayo, like sa akin, buhit yung ano ko, pero yung totoong pangalan ko is Joshua. So, like sa Carbon Reef, yung ano niya, sa English name is Carbon Reef, din yung ano niya po, yung palayaw niya po is kabi-kabingahan. Thank you, Joshua. Thank you po, sir.
na tayo. Ganda na. Lugar na to. Hindi pa tapukan na dyan pa na. Saan tayo papunta? Kapila. Ganda ng dagat, ang kulay. Ganito ang kaganda pag-preserve yung mangrove. This is Sayak Mangrove Forest. Sundo na tayo, Love Philippines. Hello! Ang ganda naman ni ate. Sila pala maghihila. Ang ganda-ganda ng outfit ni ate. Tapos siya maghihila ng bangka. Saka yung tinola, parang gano'n. Teka lang. Okay naman. Wala kami nasa ano. Puntos natin, bunga ng mangrove. Ay, ganda oh. So, we just landed here sa Suyak Island. At makita natin ang napakagandang mangrove. At nalubong natin ng community na with mangrove bunga na ginawang kwintas. So excited na ako na explore ito. One of the best preserved mangrove forest probably in the Philippines. Dahil matandang mangrove nito. It's an old road mangrove. But today we'll be exploring this mangrove. Ganda. Mali pa yung pag-abot. Suyak Island Mangrove Eco Park. So dito tayo. Yung mangrove oh. Ganda ng preservation nila. At dito. Welcome to Malipayong pang-abot. Nagsabi naman. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa Suyak Island Mangrove Eco Park. So nandito tayo. Hello po, magandang umaga po. Ay, magandang tanghali na pala. Mabuhay! Mabuhay. Welcome to Suyak Island Mangrove Eco Park. Tuloy po kayo! Thank you po. Okay, meron po nagaganda. So, imagine, ganito kaganda. At meron pa tayong welcome drinks. Meron pang gitara. So, welcome to Suyak Island. Mali pa yung pang-abot. May sinabi. Maligayang pagdating. Sarap! Ano sir, made in
tanglad or lemongrass with Tanglad. calamansi Sarap-sarap niya. kunting sugar and Oh. then ice. Tsaka ano, natural lahat ng Yes, ingredients. natural lahat. Thank you, thank you. Sarap. Walang Very. halong, Slow food dito, sir. kaya walang halong chemicals. Okay. Anyway, Start, sir. Yeah, this. okay na? Okay. So, once again, welcome to Suyak Island Mangrove Eco Park. Mayroon lang po tayong maliit na mayroon po kaming song and dance. Ito po isang cultural dance ng Suyak Island. Ito po ay kinumpose ng isang blind composer from Barangay Batu, Sagay City. So, kung gusto niyo pong mag-join, pwede po. Kasi pag hindi ka po nag-join, hindi po kayo mag-join, may iwan po kayo dito. Ganun ba? Oh, hindi po kayo makakawi, okay? Ladies, are you ready? Okay. Malipayon na pagabot, sining tulog sa palibot, ugalang magindong ang kadagatan, sa malipayon na katauhan. Nagabuligay, nagapalanggaanay, bakhaw sa amon ginugay, yun ang litinanganay, sa pangaburing masulhay. Mabuhay! Good afternoon everyone! Welcome to Suyak Island Mangrove Eco Park. Malipayon yung pag-abot diri sa amon gamay nga isla. I would like to introduce myself. I am Melanie, and with me, we are a member of Suyak Island Eco-Tourist Attendant Association or SHITAAS. Suyak Island is belong to a 32 hectares of Sagay Marine Reserve. This is a pro-community, pro-environment ecotourism project and the first community laboratory on sustainable tourism in Sagay. So, we are now here inside the mangrove forest. This is a 15 hectares mangrove forest and 1.8 hectares small island. So, maliit lang talaga yung isla namin. Mas malaki yung area ng aming mangroves kaysa sa mainland namin. So dito sa Suyak, mayroon kaming siyam na species ng mangroves. But you can learn a lot of them during a mangrove tour. And then, during Typhoon Yolanda, although boats and some houses were destroyed, but there are no deaths here because Sagay City is being surrounded by the green belts of mangroves. So, noon ding last year, Odette. dumaan din kami sa sa pagsubok ng Tino, ng bagyong Tino. Tino. Wilma, Bervina, Odette, si Odette. Uwan. Uwan. Yes, last year lang po yan. Kasi yung Odette, siguro mga 2 years from Typhoon Yolanda, 2013. Oo. So, yun bago yung Odette. Nung last year lang, Si Uwan. so, yung apat na bagyo talaga yung Sunod-sunod. grabe yung sunod-sunod na pagsubok na dumating dito sa amin. So kasi yung ibang mga area, yung ibang mga namin, facilities nasira ng lalo na yung mga cottages namin hindi na natin pwedeng magamit. So and then kung ma-throwback natin yung Typhoon Yolanda, siguro mga 2013, so ito talaga yung mangroves yung nakatulong sa amin. Kasi kung hindi dahil sa mangroves, siguro wala na kayong Suyak na napuntahan. Na-was out na kami kasi is a small island lang kami, 1.8 lang. So pag storm surge, baka natakpan na rin kami kung walang mangroves na siyang nag-protect sa amin. Start commercial kami ni Ate. Alma. Ni Ate Alma, also known as Moana. Wow, thank you so much. Before we go, I would like to introduce myself. Once again, I am Elma, your guide today. So, thank you so much pagbisita niyo sa aming lugar. At sana mag-enjoy kayo sa ating pag-tour. So, let's go. So, before anything else, I would like to introduce this one. Ang ating unang-una na mangroves. Ang kanyang local name ay pagatpat. At ang scientific name niya ay Soneratia alba. So ito yun sir ang bulaklak niya, ang bunga niya. At minsan naman sir, mayroon kami dito nakukuha ng mga heart shape na dahon. Yes. Ito yung sign kung paano kami iniingatan ng mga mangroves. Okay.
Yes. Pagkat At saka nakita nyo sir yung roots niyan. laki naman. Laki ng roots sir. Tapos yung dito sir, yung mga maliliit na yan sir, roots din yan ng Suniracha alba. Maupog ka sir ha? Maupog ka. Itong puno nito, magkano katanda na to? Sa tingin nyo? Sa tingin ko lang sir, estimated ko lang siguro mga 200 years. Wow! Yes, because over there sir, mayroon kami doon 300 years but not in science base. Okay. Mouth to mouth word only and the islanders. Okay. So let's go. Okay. Careful, always careful. Hindi kayo mag-enjoy sa ating tour pag naumpog kayo. Tuloy pa rin ating mangrove. So imagine this, how beautiful these mangroves are. And this one, our second mangroves. We have here the Abyssinia marina. Scientific name and the local name is bungalon. Bungalon. Yes. At kung nakita niyo sir, ang roots naman niya, yung maliliit na yan, ang tawag naman namin dyan ay pencil roots. Pencil root. At saka ito naman siya sir, kung mamunga yan sir, ito yan, hardship naman yung bunga niya. Yes. May visual aids pa? Galing naman. Yan siya. Tapos, malakas din to mag-absorb ng salt. Ito na mangroves. Malakas mag-absorb ng salt. Mamaya doon, mayroon ako ituturo sa inyo. At tatanungin ko kayo kung anong puno ang naalala nyo. Okay, sige. Doon. May trivia ako sa inyo mamaya doon. May trivia. Oh, ingat kayo sir. Ingat always. We have very garbage in, garbage out. So here in Suyak Island, we have 148 household and 745 population. Meron ba school dito sa mga bata? Meron. From kinder to grade 6. And pag high school na? Mainland. Mainland na, okay. Eh, ganda naman. So narinig yung yung ibon, Tapos pag bakaw naman, yung uni ng ibon. So ganun kahalaga yung mangrove. Hindi lang siya para sa mga tapos pag laman dagat, kundi sa mga ibon, sa mga paru-paro, sa mga insects. So, may mga mangrove forest na pag walang tao, maraming kalitap-tap. Dito kasi medyo malapit lang sa community, so medyo... Sa gabi sir mayroon. Uy! Oh yes. Uy, may alitap-tap! Oo, diba? Ganun kaganda yung ecosystem nila dito. So, it supports yung ganito. kasi yung pagkakaiba ng pagatkat tsaka ng bakaw, yung bakaw once nyo nabali siya o naputol, mamamatay, unti-unti na lang siya mamamatay. Pero yung pagatpat, kahit nabali siya o naputol, pag nakababad lang siya sa tubig dagat, mabubuhay talaga siya. Yun yung pagkakaiba nilang dalawa ng mangroves na pagatpat tsaka bakaw. Pero actually, helpful pa din naman kasi yung roots ng mga bakaw naman sir. Tignan mo yung roots ng bakaw. Para siyang crocodile. Ay parang spider. So kaya And this one sir, we have here the Rhizopora apiculata or bakaw lalaki. Kung mapansin nyo, tingnan mo yung stipule niya. Red. Yes. At saka, mas maliliit yung dahon, tsaka dark green. alam mo sir, pag nag-question ka mamaya. May nagsabi sa akin, nung nasa Palawan ko ang bakaw na babae malapad, Yung dahon, yes. ang bakaw na lalaki matulis. Pero kami sir, Delikado, sir. naano namin dito sir, kasi mayroon kasi kami ditong bakaw bato. Okay. So may similarity siya sa bakaw babae. Okay. O, kaya So ito yung bakaw bading. ito yung lalaki. Lalaki. Ito yung male. Tsaka kung mamunga to sir, dalawa lang. Okay. Oo, dalawa lang siya. Tsaka kung mamature na siya, nakabaluktot yung propagules niya. Gumaganito siya. Okay. Tsaka matigas to, pag tinutuhog namin matigas. Okay. May crabs na sa ilalim, pag hinukay mo, may crabs na lalabas. Ito, makikita mo sana, mayroon ditong crystal salt ito. May crystal salt yan siya sir, patunay yan na maalat ang dahon. Kasi malakas siya mag-absorb ng salt. Maano dito na araw. Wala kayong makikita ng araw dito kasi Masisikat. nakita niyo yan, no? Kasi Ang daming nakat na mga puno. mushrooms. Pero ibang klaseng mushroom, matitigas na gawa. Oo. Ito, dinadala ng ating pagkain.
i-hambing niya dito? Parang ano, Balite? No? Ano? parang bayabas. Ah, yes. Hmm. Yeah. Yung kulay oh. Oo. Parang bayabas. Kasi nga, sa lakas niya mag-absorb ng salt, kaya nag-ano yung ano niya. Yung balat niya. Ibang ano to, ibang variety to, hindi to pagatpat. Bungalon. Bungalon. Abyssinia marina. Wala. Bungalon yung ano, local name. Yes, bungalon sir. Ito yan sir. Oh. Abyssinia marina. Kasi si sir lang kanina yung naano ko. Tapos pag namunga yan sir, hardship man siya. Tapos yung bulaklak naman niya ay may aroma. Ang bango-bango ng Eco Park basta mamulaklak siya. Sarap naman ito. Ito yung gusto ko. Yung parang Yan yung tinola. imbaw Tinulang soup. imba. Imbaw soup. Yan, nakukuha sa ano ha, mangrove. Imbaw. And then we have, Gusto. I think ano, ang tawag? Gusto. Gusto. Alang Lokot. lokot. Loko. Walang lato, sir. Walang lato sir kasi nung pagbagyo na ano lahat yung ano. And then, unlimited crops na naman tayo. Alimasag. And then, kilawin. Yes, specialty. We have fish kinilaw. Ibang isda naman dito. Sa Inpengs, yun And then, scallops. Tagalog sir, alumahan yan. Gumahan. Mahan. Gumaalam. Correct. So, tinola. Ang lasa. Kumpleto. Parang all natural ingredients. Panalo. So, we're going to taste the kilawing. Kilawing ano to? Kinilaw, sir. Kinilaw na Kinilaw na. isda. Suyak Tikman natin. Island. Bawasan natin konti. Tikman natin. Special Suyak Island. Yeah. Let's try. Grabe! Grabe ka sarap. Iba yung linamnam ng fresh na fresh yung isda. At saka, lagyan ng coconut milk. Yeah. May gata. May Grabe. gata siya. Ang sarap-sarap. Panalo. Punta na kayo sa Suyak Island. Thanks! So, pabalik na tayo. Grabe itong Suyak Island. Napaka-fresh ang kinain natin. Plus, ang ganda ng kanilang mangrove forest. Kudos sa community na nag-aalaga nito. At alam na ang value kung bakit kailangan natin protektahan ng mga mangrove. Salamat ulit sa Suyak Island Mangrove Forest Park community-based tourism people. At tayo ay pinasyal na kalama community guide. So, one last look sa mangrove dito sa Suyak Island. Ganda. Well preserved. Itong advantage ng properly preserved yung mangrove. Balik na tayo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Sa ulit, babalik po kami. Ang ganda dito. Thank you po. Hintayin po namin kayo. Okay, thank you po. Dito na po ako, di na ako uwi. Again, salamat. Salamat po ulit. Welcome po. Yung community. 700 ang nakatira dyan. Yes, yung population. Okay. Ganda. Grabe, this is one of the best places to visit, diba? Ibang experience. Kita mo yung how they value the importance of mangrove. Bye-bye po! Hanggang sa muli natin pagkikita. Bye-bye. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye uli. Meron tayong Sikat Tour. Okay. Thank you, kuya. Sige po. Robert! Si Robert ang ating magiging Sikat driver. Ayun, sikat guy. Okay. Sa Albarako. Okay, thank you. Okay. Magandang hapon po. Mabuhay. Ako pala si Robert. Yung sikat guy. Papunta sa dito sa Albarako. Dito sa Purok Bumbel. Natuwa kami na pumunta kayo dito. First time pa sila? First time ko po dito sa Sagay. Sagay. Kaya ngayon, go na tayo.
Okay, thank you. Itong bougainvillea, purok bougainvillea. Ito ang napili sa tourism napili sa tourism dito sa Barangay Udsagay. Kasi dito maraming beach dito sa loob. Ito dati. Kaya ito pala na naanohan dito ng pinangalanan ito ng Purok Bougainvillea dahil ito mula noon ito naman talaga yung mga purok dito, ang pangalan ko mga bulaklak. Bulaklak. At saka ito ang aming chapel. Chapel nila. Tapos itong makikita nyo na mga design na art. Itong art na ito unahan ni Sir Neni Lucio Alvarado. Siya ang art. Ito siya ang nag-design dito. Dito mula noon, wala itong konti na dito bahay at saka hindi concrete. Walang dito, sir, nipa. At saka ito, pumapasok dito yung tubig dagat. Nung nalibilok na po yun, siminto na yung daan. Kaso lang, ito na yung daan, medyo magtitid lang. Kasi ang kwan dito, kung pupunta dito, mga lang, tricycle, sikat mga pagpajak. Pero, ganun pa man, meron naman pumapasok dito na mga van, sasakyan, kaya naman. Ito dito, noon, kasi dito ng bahay, dati, okay lang. Maraming salamat po kuya. Thank you. Ang ganda ng ginagawa niyo. At least kakaibang experience. Pero bulong sa lawas, black sand. Ang ganda, black sand. Ganda ng dagat. Oo. 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 Pinatayo yan, nagsisimulo yan ng 7 discipline arts. Kumata lang natira kasi yung dalawa natumpa pang Typhoon Ino. So 7 discipline arts ang tawag yan. So, like dance, music, visual arts, allied arts, and literature. At saka yun, baka napansin nyo naman, may isang haligi na nakatayo at nasipirit siya sa 7. So ang haligi na yan nagsisimbolo sa mga ambag, mga kung ano ni maestro dito sa aming lugar, kung ano ang ginawa niya dito sa amin para ito matulungan, matransform ito na community of Bulos. So alam niyo ba sir na dati
ang basura dito sa amin, Basura po dito, sir? hanggang dito, puro plastic ito. So, nang dumating si Maestro dito, isa siya sa mga kumukuha ng mga basura dito, mga plastic. So, kami, na-inspire din kami sa ginagawa niya. Kaya ngayon, bilang isang sikat guide, araw-araw kami kumukolekta ng basura dito. So, sa aming asosasyon, sa komunidad din, twice a month, nagkukolekta kami ng mga plastic, kinukuha ng mga plastic dito. So, ngayon, ito na ang mukha ng Bougainvillea. Ay. So, hindi Bougainvillea ang tawag dito dati, sir. Ang tawag dito dati is pasil. Pasil kamay. Maliit na pasil. So, doon sa kabila is pasil dako. Pasil na malaki ang tawag. Pasil malaki. Ito na yung Margaha Beach Resort. Pag na mga Alvarado sa Opo. Ito, sana marami pa. Tayo sa gallery ni Nune Alvarado. And we got a book. Very nice. Thank you, Miss Helen. It's an attempt to capture all his important works. Editorial director. Ganda. Uy, iba yung art niya. Yeah. Ay, bakit may tusok ang puso ng ate? Malalaman mo yan sa title. And then it's mascara. Oo nga, iba yung art niya. Kita mo yung mga angst niya. Angst. Impoverished. Oo. Meron siyang sa National Museum. Frameable yung kanyang mga ang lalim na kanyang This one. oo, diba? Haros. Ito mo yung What is harus-harus? Harus-harus is a kind of fishing. So yung whoever he is, he always paints what he sees in the community. So every February we have here Arts Month, Film Festival. Jan, this is our natural stage. Barako tayo with Helen. Hey, we're here with Helen. Let's talk about community-based tourism. Community-based tourism is more meaningful and apt for the Philippines. We have mega diverse biodiversity, but we have a lot of disadvantaged communities. And sustainable tourism is in a position to provide inclusive economic opportunity for our communities, no? So itong mga communities natin, once capacitated, you provide income, you provide dignity, you capacitate them, you deepen their knowledge and love and appreciation for their environment. Sila na rin yung magpo-protect. So I think sustainable tourism development through community-based tourism is an indicator of good governance. So, i-mix mo lang siya, sir. So, it's an indicator of good governance. And ang kagandahan dito, you're also transforming a community. So, yes, it's an indicator of good governance. And yung gestation process niya mahirap at the beginning because you'll be changing a mindset, you'll be changing a behavior. But once they grow in the knowledge and the love for their surroundings, for the sense of pride for their city, and start appreciating what they have and start earning from it. So, makikita mo na magta-transform talaga ang community. Katulad nito, what you see here in the Bougainvillea. Before, sir, ito, ang nilalakaran natin, ang dumi, wala silang appreciation and value for this beautiful black sand. So, ngayon, meron na sila. Kasi, number one, they are earning. Number two, they were capacitated. They have now the knowledge. So, imagine a community who was able to inspire more than 100 people to have a collective savings of 1.75 million pesos. So,
Yun yung kagandahan ng CBT. Paano ba ang mga turista can help? You search for CBTs who are really doing well for the community. Support them, no? Huwag na i-shortchange, huwag nang magbarat, no? Kasi ang true blue sustainable tourism, maraming layer of activities and programs and framework na ginagawa. So a lot also entails money, no? So for us tourists, no, support lang natin sila. Also reach out to them, no? You inspire them, you reach out to them, and at the same time they inspire us. So kasi it's also a way of nation building. So imagine the small communities, you multiply them how many times. So we can be stronger as a community and as a nation. Yan. And what do you attribute yung success ng CBT dito sa Sagay? So dito sir, yung protection efforts was laid down before us. 50 years before us. The father of Sagay Marine Reserve, the late Governor Alfredo Marañon Jr., and the leaders now, Leo Rafael Bebo Cueva, who really champions, who choose the indicator not as money, but as transformed communities. Yun yung sabi mong key indicators natin of success. So yun yung key indicators nila when more communities are protecting their environment. Yun yung ano nila. So I think that's the one indicator that wala kami masyadong mahirap sa protection kasi protected na siya. And then of course you do the dirty work, you really do you do your community development program. There's no easy way, no? But also ano siya, more meaningful siya. So yeah. Anong future plan ng Sagay para sa community-based tourism? So kami dito, ganun pa rin. We have already the master plan. We have the Sustainable Tourism Master Plan guided by Ma'am Chen Mencias. We already have that. So implementation na lang talaga. And one of the key factor also is yung partners who see the value in us and are helping us kasi we already have the plan. We know already what to do. It's just that yung resources na lang talaga. So that's the future plan. We continue on implementing the plans, creating more ecotourism loops so that in the next years to come, marami ng loops na where the tourists can choose amongst the different loops pero low volume, high value pa rin. Gallery. Punta natin. Ang hirap dito. This one is paano monotone pero ang ganda ng gawa. Battle art. Grabe. Sakada.
Maestro Rene Alvarado. Pabrika, yes, oo. Ganda eh. Oo, yan yung nawalang community. So this is the church. Yan, ito yung hospital. Hospital siya. Ito yung buong community. May pwede ko siyang picturean. Yeah. Mamaya para. Grabe, this is Pabrika. May tennis court. Iyamanin. Grabe, parang parang bakit biglang nawala yung ganyan? This is the historic locomotive number 7 of Insular Lumber, more commonly known as Pabrika. This is one of the biggest lumber company in the world during the American period. So, ito yung nagpatakbo ng ekonomiya ng Sagay City nung araw. And lumbers are finished products are being exported globally, particularly sa United States. Unfortunately, after the war, nagsara na yung company and nawala na buong village. So pakita ko sa inyo yung mga photos ng Pabrika during its heyday. So ito yun. Terminal ng Sagay. So hindi lang siya bus terminal ng Ceres, kundi all types of transportation. So from the airport, you go to
sir. Kakatuwa mga estudyante, mga sumasakay sa... dito rin nagbababa yung mga jeepney or multicab. Not jeepney, no. Ano lang, bago to, no? Nag-amunibang, no? Yung normally wala manigalaban. Ang jeep. Yan, no? Kalabay. Oo, kasi lang. Vice Calante. Hintay ka ng bus terminal. May Jollibee sa bus terminal. So, this is the Lopez Direction Track. Kaya napadating na yung mga trucks of tubo. Delivered and then ipapasok na sa Sugar Central. Yan ang ano. Mga housing. Another train. So, ito yung old house nila ni Rona. Sa inyo, Ronald. So, ito na-gated na yung community. Ah. May mga sports center. And then on your right is the church. Housing siya, then for Yung Yan na nila on our left. On our right, sorry. ito, isasabi ng kaibigan ko. Ito lahat halos to Chinese The before old nag-own. Some are cinema. like Houses. 71st. These are the original businesses before. Isasabi Mga niya. Chinese yung ano. And this is the bridge. This is the one. Dito to sa Puntapang para makita nila daan sa kilid ang marker mo. So cross ta. This is the bridge going to Paprika. Yes. So Grabe. this was built in 1946. Right after the first bridge was destroyed by the Japanese. So may yung US Philippine Rehabilitation Act. So isa to sa structure na Ito? Ang ano tumala pang ang marker, papakita ni Roland kung saan. Very historic bridge. Ang circle na balangan. Okay naman yata. Hello. Simbahan sa taas? Kaya ako. Okay. Kasunod sa bridge. Ito yung palengke. Paprika.
Evangelical Church. Ginamit to garrison to during Second World War ng mga Japanese. Excited na ako. Ilko wood pa rin ang pastor na. Ilko wood. Ang window, ang door. Oh, Ilko wood. This is Yes. original. Wow. Mahogany. Nara. Nara. Oh, Philippine mahogany. Wow. Pinabutangan naman kay ginaisaran sang kabog. Oo. Amo pa na. Wait, wood ang ano? Good. It's a wooden ano. And all, original pati mga upuan. Nice. But the wood are original. Original pa din store. Inanay na yung altar. Imagine this. Original Ilko yung mga upuan. Pati itong flooring. Sige naman kay para sigurado. Kapit pa na ako magdamo-damo at hindi kami lang nakatulbaan. Original na kahoy. Pero ito is intervention na to. Okay. Bolt lang nga yan. Pa sa mga kon. Wala ano no? Walang pako. Wala. Bolt na siya. Wow. Walang pako daw. Ang sa balay-balay sa San Agustin. Kaya umaya. Sabi. Grabe itong medalyan sa Galing budlay ka makasulod to kay mga kanapaya sa mga. Mga Lopezes kung bakit ako sa loob. Para sa una, hindi ko sa una, ang original niya sa Wilco, paano sa Pennsylvania. Umuna nga sila din ang operation. Then during the war, paano siya, din cordon siya sa Hapon. Ang ari sa sulod, hindi ka gawa, hindi makasulod. And then ang Hapon amo nag-run sang operation. Dili sila nagakuha sa mga kahoy, nga ginabutang lang na sa dalom, mag-imot sila underground lang. Ginapang pupo nila, di sila gakuha. The private cemetery ng mga Lopezes. Grabe. Kung na-imagine na meron ganito dito.
pagsidlak sang adlaw, nakatulog pa ang tanan. Ako ginpakaw sang kapisaan. Ito na, si Hilocas. Mata-mata. The burning of sugar cane, tapos may dadang kalabaw. So, let's go sa Entings. Food park pala to. Okay. Dito tayo sa Enting. Special of Sagay. Takinilaw, 1991. Enting. Multi-talented woman. She writes, she... And this is the Kinilaw master, si Enteng. Sometimes anim lang na mga tao. They would want to have their roasted pig cooked in the island, in the reef. At Tapos, si Melo nagsulat. na yung pumunta sila dito. Second time. So, nagpapa, kami na. Malamang kamay ni Melo to. Oo, kamay nila. Wow! Enteng. Ito yung Kinilaw na hipon. And then this is Kinilaw na Tanigi. tanigi. So, Parang excited ito, na. i-dip mo lang siya. Ito, i-pour. Push natin para sa... Wow! Lahat ba? Okay lang na yan. Okay, grabe. Parang hindi siya luto. Hindi mo siya luto. Ito yung kilawin na nagustuhan ni Doreen Fernandez dito sa Enteng. Subukan natin. So, it's actually raw. Binuhos natin kanina yung suka. Kailangan titikman natin. Better than mga sashimi. Sarap na. Pagkita pa isa. Tsapa, sarap. Panalo. Baklase. And then we'll try the... Paano gagawin dito? Just kunin mo lang, dip mo lang siya. So kami ko na, kukuha tayo ng hipon. Fresh na fresh. Kahimay lang. I-dip din natin. Okay na. Okay na siya? Depende kung gusto mo ng luto. Okay na siya? Pero para sa akin, okay na yan. So titikman natin. Grabe sarap. Ganito kasarap yung fresh na fresh na hipon. Grabe sarap. From Bahay Kauswagan, and now our last breakfast here in Sagay. Early morning tricycles, ang dami pa lang. Ang kilo. Color coded sila. Yung kulay red siguro dito. May nakita yung breakfast at Confiteria Dulce. Silog-silog siya. Oo, masilog. Tapos baka may gusto kayo dun sa... May nakita ko. Batchoy. Mil.
kanilang interior. Tapsilog for breakfast. Tawag dito? Tambo. Tambo. Batchoy dito sa Sagay. So, bye-bye Sagay. See you soon. Kailan naman kaya makabalik siya, Oo nga eh. Babalik tayo dito. Hello mga senior, we are still here at the Bahay Kauswagan, the municipal lodge of the city of Sagay. And we're about to end yung vlog natin about Sagay. We're very happy na finally narating na natin ang magandang syudad ng Sagay dito sa Negros Occidental. I'm happy that the city promotes community-based tourism, and we were able to visit some of the community-based tourism sites na pinagmamalaki. Some of them are even internationally awarded. So, we started nang pinikap tayo ng ating kaibigan na si Helen, na siyang pinaka-tourism officer ng Sagay sa Escalante. And as soon as we arrived sa Sagay, we were only planning to visit the San Vicente de Ferrer Church, but medyo gabi na. So, ang ginawa natin, dumiretso tayo sa Pala-Pala sa Bito para mag-dinner. Very interesting yung Pala-Pala sa Bito because this is run by local community of farmers, of fishermen pala. So we're able to taste yung mga bagong huling isda. Nakatikim tayo ng masarap na parang tinolang lapu-lapu. Meron tayong iba-iba pang pusit na napakasarap. Meron mga scallops at marami pang mga huling dagat na galing mismo doon sa dagat sa marine protected area na nakapaligid sa Sagay. After noon, pumunta naman tayo dito sa ating tinutulan, ang Bahay Kauswagan. At napaka-komportable ng lodging na ito dahil this is also a good venue for seminars at saka mga visiting mga visitor from all over the Philippines coming to visit Sagay. So the next morning, maaga tayong gumising at bumalik ulit tayo sa Pala-Pala sa Bito para mag-breakfast. Ang sarap din ng breakfast na nakatingin tayo ng danggit. Sabi nila, yung salt-free danggit, hindi siya maalat at napakalutong. Pero ang highlight is nag-serve sila ng bagong huling alimasag na napakasarap. So pagkatapos noon, pumunta naman tayo sa museo ng mga bata sa Negros at na-meet natin ng mga junior guys. Inikot tayo sa museum that features kung ano yung mga about corals, about sustainability, at about yung yaman dagat na nakapaligid dito sa Negros. So, natuwa tayo sa mga ginawa ng mga bata. Ang gagaling nila ha. After noon, tumuloy na tayo sa may pinakapantalan, sa may wharf nila. Sumakay tayo ng bangka at pinuntahan natin naman ang isang marine protected area. Ang Carbon Reef na napakaganda. Isang reef na hindi siya sandbar dahil hindi naman siya lumulubog sa tubig. But it's halos tayo lang yung tao kasama yung dalawang bantay dagat. At inaikot natin ng napakagandang Carbon Reef. Meron daw ditong mga corals at saka mga giant taklobo, giant clams. Pagkatapos nun, tumaretso naman tayo sa Suyak Island Mangrove Eco Park kung saan sinadobang tayo ng mga community guys na nag-perform at in-explain sa atin kung gaano kahalaga ang mangrove. Tinur din tayo sa mangrove area natin, in-introduce atin ng siyam na variety ng mangroves na matatakpuan sa Suyak Mangroves. After that, nag-lunch ulit tayo ng fresh seafood na huli sa mga area na malapit sa mangrove. Nagustuhan ko yung napakasarap ng kilawin nila na mayroong gata. Meron ding mga tinolang clams, meron ding mga scallops. So masarap ng ating naging lunch. After lunch, bumalik naman tayo sa pinaka-mainland. At, nakalimutan pala. Bago pa tayo nag-breakfast, bumisita tayo sa San Vicente Ferrer Church, isa sa mga
pilgrimage church ang pinupuntahan ng mga tarito na gusto mag-wish at magpasalamat sa mga blessings na natatanggap nila. After that, bumalik naman tayo sa bayan at sumakay tayo sa Sawang nila Sikad Tour. Inikot tayo sa napakagandang barangay ng Bungabilla. At pagkatapos na pumunta naman tayo doon sa coffee shop at gallery ng isang sikat na local artist na sa may tabing dagat na ang dagat pala dito is Black Sand. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang ating pag-ikot. Ito na yung portion na wala sa itinerary but we were able to visit yung locomotive number 7 na ginamit during the time na merong lumber concessionaire, lumber factory dito sa Sagay. Naka-display siya doon sa may pinaka plaza nila. Napuntahan din natin ng kanilang tourism area. At pagkatapos doon, tumuloy naman tayo sa old public barangay. Pinuntahan natin yung lumang tulay ng pabrika at nakapunta tayo sa simbahan, sa chapel pala. Pagkatapos doon, nagulat kami, meron tayong isang unusual na pinuntahan. Ito yung mga libingan ng mga Lopez sa may boundary ng Sagay at Cadiz. Very creepy siya but ang ganda ng pagkakagawa. And then finally, pinaka-last stop natin, nag-dinner tayo sa Entegs. Nakatikim kayo na sarap na manok na inihaw or inasal. And dito ko nakatikim ng pinakamasarap na kilawin probably in my whole life. Yung kilawin ni Enteng na gawa sa press tanigi or press na hipon na idinidip mo lang sa special suka na available dito sa area. And then finally bumalik tayo dito sa tinutulayan, nagpahinga tayo, we had a long day. And this morning, paalis na tayo at mimit natin si Ellen. Magbe-breakfast tayo and then our next destination will be Cadiz. So yun, maraming salamat. Through this visit na intindihan natin ang importansya ng community-based tourism, kung paano na-empower ng community-based ang community para protektahan ng kanilang kapaligiran at nagbe-benefit din yung community. Plus, nakakakuha ng napakagandang experience sa mga visitor na pumupunta sa mga ganitong area. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Sagay City. Travel while you can until our next vlog. See you soon!